Sinuspindi naman ng LTFRB ang bagong ride-hailing taxi matapos masangkot sa iba't ibang reklamo. Si Ryan Lasiga sa detalye live. Ryan? Tama ka dyan, Dayan. Nasampulan nga ng suspensyon ang pinakabagong ride-hailing taxi sa bansa matapos na hindi sumunod sa terms and condition sa kanilang accreditation. Hindi pa man nakakapag-init sa kalsada, paralisado na agad ang accreditation ng pinakabagong ride-hailing taxi na InDrive sa Pilipinas. Ito'y matapos magpababa ng suspension order ang LTFRB laban sa ride-hailing taxi dahil sa samot-saring reklamo. Sa pinababang statement ni LTFRB Chairman Chofie Luguadis III, pansamantalang suspindido ng LTFRB ang operasyon ng RL Soft Corporation. Tatagal ito hanggang sa makapag-comply ang kumpanya sa MC 2019-036 para sa tamang pamasahe ng isang TNVS. Nag-ugat ang suspensyon mula sa di umano'y pangungontrata ng pamasahe mula sa kanilang mga pasahero. Paglabag ito sa terms and condition na inilabas para sa accreditation bilang isang transport network company. We thank the board na immediate yung kanilang pag-suspend because very clear that we were able to prove to our witnesses are complainants, that there is a blatant violation of the fair matrix of LTFRB. Number two, they are clearly contracting passengers. Nangongontrata sila because there is a fair huddle. Nag-fair huddle. So, InDrive was not able to explain fully before the board yung kanilang algorithm, yung kanilang system. Sumablay din ang riding up sa lugar ng kanilang operasyon dahil wala dapat sila sa mga lansangan sa Metro Manila. Alam mo, sinasabi nila nag-ooperate sila dun lang sa probinsya. That is not true. Hindi totoo yun. Right now, tingnan mo, mag-book ka, meron. Mag-ooperate sila sa Metro Manila in violation. Sa sinasabi nila din na sila sa, I think, Cebu, etc. Ganon. So they violated that. Binigyan ng LTFRB ng 15 araw ang InDrive para magpresenta ng kanilang proof of compliance. Nitong Disyembre lang nang mabigyan ng go signal ng LTFRB ang InDrive na mag-operate. Ang InDrive ay isang Russian-founded ride-hailing service na may headquarters sa United States. Dayan, hanggang sa mga oras na ito ay inihingan natin ng statement ang RL Soft Corporation, ang may-ari ng InDrive, pero hindi pa sila tumutugon sa ating mga mensahe. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lasigas.